1 Corinthians chapter 13, verse 4. Charity suffereth long, and is kind. Charity invadeth not, charity voideth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, and endureth all things. Amen. Hallelujah. Sa NIV, mga kapatid, it always protects, it always trusts, it always hopes, and it always perseveres. Hallelujah. Dakilang Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Naway sa hapong ito, patuloy namin, O Diyos, na maramdaman ang iyong mga salita, Panginoon, na nawa ito'y tumimo sa aming mga puso. Dakilain ka at sambahin ka, Panginoon. Naway ang biyaya mo, Panginoon, ay sumasagana, Panginoon, O God. Hallelujah. Naway patuloy mo kami, Panginoon, na pagkalooban ng kalakasan. Naway patuloy mo, O Diyos, na pagkaloob sa amin ng iyong mga biyaya. Marami pong salamat, dakilang Panginoon. Sambahin ka. At luwalhatiin ka, Panginoon, sa hapon ito. Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa upang lubos namin na maunawaan ang nais mo, ang layunin mo, ang mga aral mo sa aming mga buhay. Salamat po at purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Nakakaupo na po tayo, mga kapatid. Ang tema po ng ating mensahe, what love does. Ano ba ang nagagawa ng pag-ibig? Hindi naman ngayon Pebrero, pero parang buwan ng pag-ibig yung aking laging sinasabi. Last month, mga kapatid, hanggang ngayon, hallelujah, nababanggit ko maging sa discipleship, ang pag-ibig talaga, mga kapatid ko, ng Diyos. Ano ba raw ang nagagawa ng pag-ibig? Hallelujah. Sabi nga, love, it always protects, it always trusts, it always hopes, and it always perseveres. Ang pag-ibig daw ay nagpoprotekta, ang pag-ibig ay nagtitiwala, ang pag-ibig laging may pag-asa, at ang pag-ibig laging nagtitiis. Amen. Handa na ba tayo? Hallelujah. Isa sa pinakamahalagang bagay, mga kapatid ko, na sineset up ng Diyos about Christianity, hallelujah, na ito ay itinuturo sa napakaraming reliyon, mga kapatid, sa mundo ito, ay ang salitang love. Ang salitang pag-ibig. Bagamat dito sa salitang ito ay hindi natin lubusan, kahit na tayo ay matagal na sa Panginoon, kahit na masabi pang siya ay Kristiyano, marami pa rin ang hindi namamaster sa bagay nito. Marami pa rin ang hindi natututo na maigi, mga kapatid, pag pinag-usapan ang pag-ibig. Hallelujah. So ito yung pinakamahalaga na dapat nating matutunan. Bakit, mga kapatid? Because we serve God, hallelujah, a God who is a God of love. Amen. Kasi naglilingkod tayo sa isang Diyos, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, mga kapatid. Kaya nga, kung ating babasahin ang Bible in the book of Genesis chapter 1, verse 26, mga kapatid, tayo raw ay, sabi nga, we are made in His likeness, in His image. Tayo raw, mga kapatid ko, ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Amen. Hallelujah. So, dahil sa tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ang pinakapangunang commandments ng Lord sa buhay po natin is to love God. Amen. Yan po yun. To love God. Hallelujah. To love God with all your heart, mind, and soul. Yan po yung pinakamahalaga.
Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, ang pag-ibig sinamarize ng Panginoon, ang commandments siya mga kapatid. Hallelujah. Ito ang sinabi niya sa Book of Romans, chapter 13. Ang verse 8 nagsasabi, He who loves his fellow man has fulfilled the law. Because love does not know harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya ang pag-ibig daw mga kapatid ko, sabi ang sino mang umiibig sa kanyang kapwa, ay tumutupad sa kautusan mga kapatid. At ang pag-ibig ay hindi kailanman nananakit ng kapwa. Amen. Yan yung totoo eh. Kaya sabi ko nga mga kapatid, pag pinag-usapan talaga ang Christianity, kapag ka ang isang Kristiyano umiibig talaga sa Diyos, hindi niya talaga kayang manakit ng tao, pumatay ng tao. Yes. Kaya nagtataka ako bakit napakaraming lumulutang na sinasabing Kristyanismo mga kapatid, pero pumapatay ng tao. Yes. Doon lang ako napapasel, ano yung pagkakilala nila sa Diyos? Bakit binabaril yung tao? Bakit pinapatay yung tao? Bakit binubugbog yung tao? Kaya sa totoo lang mga kapatid, kung bakit ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay sa mundo ito, kasi pagka ito nga, kahit dito lang sa ating bansa, di ba? Kung ang pag-ibig talaga ang lumulutang sa bansa ito, wala naman talagang kabuluhan. Walang papatay, walang gagahasain, walang mga magnanakaw, walang nag-isnas ng cellphone, wala. Bakit? Kasi nga, lumulutang yung pag-ibig. Sabi ng isang mama, sabi niya, hindi ko mahal ang sarili ko. Hindi. Alam ko mahal niya ang kanyang sarili. Kung bakit hindi mo mamahalang yung sarili, dahil hindi ka nagmamahal sa Diyos. Subukan mo mahalin ang Diyos, mamahalin mo ang iyong sarili, mamahalin mo pati kapwa mo. Amen. Yun talaga yun eh. Everybody say amen? Amen. Doon ka na nakakatupad sa kautusan mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga tayo, maging sa atin nga, maging sa pamilya natin, mga kapatid, pagka meron tayong anak, mga kapatid ko na medyo lumilis ang landas, mamahalin mo talaga yun eh. Bakit? Bibigyan mo talaga ng tsansa, mga kapatid ko. Hindi mo i-condemn, hindi mo sasaktan, mga kapatid ko. Yun yung nagmamahal, parang ang Diyos, parang ganun eh. Ang Diyos kasi ganun eh. Abay, kung kinundem na tayo ng Diyos, wala na tayo. Amen. Pero sabi nga, mga kapatid, lahat tayo, lagi nagkakamali, di ba? Amen. Minsan nagkakamali tayo. Kaya wala talagang pwede humusga. Hello? Amen. Wala, hindi mo pwede husgahan ang kapwa mo. Malay mo, yung husgahan mo, bukas sinabago, ikaw naman yung bumagsak. Yes. Amen. Totoo yun. Everybody say amen. Amen. Kaya sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation. In Christ Jesus. In Christ Jesus, there is no condemnation. Wala talaga magko-condemn, wala talaga mag-uusga sa tao kung ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid. Bakit? Umiiral sa iyo ang pag-ibig eh. Kaya nga, for God so loved the world. Hello? Amen ba mga kapatid? Amen. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ibigay mo mga kapatid ko kung paano ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga, ano ba ang nagagawa ng pag-ibig? Marami mga kapatid ko. Pero dito, sinamarize ng ating kapatid na si Pablo. Una raw mga kapatid, sabi nga, we need to understand what love does. Anong nagagawa ng pag-ibig mga kapatid? Ano ba nga ba ang nagagawa ng pag-ibig? Una, hallelujah, love, it always protects. Yun yung isa number one. Pagka ito mga kapatid ko, pagka umiibig ka, pinoprotektahan mo talaga, hallelujah, una, yung relasyon mo sa Diyos. Pinoprotektahan mo talaga yung relasyon mo sa kapwa mo. Pinoprotektahan mo talaga, mga kapatid ko, yung spiritual family mo. Pinoprotektahan mo kasi umiibig ka sa Diyos. Amen. Everybody say amen? Amen. Kaya nga sabi ko, kung ang bansa natin manawagan, mga kapatid ko, hallelujah, ng malawakang pananalangin, malawakan ng pag-ayon at pagmamahal sa Diyos, sigurado walang korupsyon, sigurado walang kasamaan, sigurado walang masama. Bakit? Lahat na umiibig sa Diyos eh. Yun yung naging problema kung bakit may korupsyon, kung bakit ang lahat, kaya nga ang ibang tao nagsasabi na ngayon, ayaw ko na mag-tax, ayaw ko na magbuwis, nagpupunta lang sa pulis eh. Kaya na pulis. Oh. Napupunta lang daw. Yes, totoo naman talaga mga kapatid. Ang laki-laki nang nawawala, kaya nga ang daming kawawa. Hallelujah. Biruin mo mga kapatid, in-interview yung kanyang katulong, tinututbrasan pa raw si. Grabe.
Siguro habang tinututbrasan nyo, kahiga sa napakaraming pera, ay hindi lang tinututbrasan nyo, baka pinapaliguan pa yun. At hindi lang siguro pinapaliguan, mga kapatid ko. Abay, nililinisan pang paano? Gatas para paligo. Grabe, gatas pang panligo, rosas pa, o kung ano-ano, mga kapatid. Pero pera pala ng tao. Pero mo, ang daming kawawa, ang dami. Bakit nagagawa yun? Walang pag-ibig sa Diyos. Amen. Kasi pagka may pag-ibig ang tao sa Diyos, hindi niya kayang saktan ng kapwa, hindi niya kayang pasakitan ng kanyang kapwa, hindi niya kayang agad-agad ng kanyang kapwa. Kaya mga Lord, nakatingin sa church eh. Yes. Amen. Amen. Hindi naman nakatingin ang Panginoon, mga kapatid ko, sa mga taong tiwali. Ang Diyos nakatingin sa mga sumusunod. Dahil na-establish na niya ang church ngayon dito sa mundo ito. Amen. Amen. Ha? May church na ang Panginoon. At doon sa church na yun, doon pa ilalim talaga kung ano ang pag-ibig. Amen. Abay kung dito, wala nag-iibigan. Kung husgahan ng husgahan, judge dito, judge doon. Abay pareho lang tayo sa mga taga-taong labas. Amen. Hello? Amen. O, palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Paano ba pinoprotektahan ang pagmamahal? Unahin natin sa pamilya. Sa mag-asawa. Ang tunay na nagmamahal, pinoprotektahan yung relasyon. Hello? Ha? Pinoprotektahan yung relasyon, mga kapatid. Walang kinikilingan, walang tinitingnan na iba. Kasi pinoprotektahan niya ang kanyang relasyon sa pamilya. Sa mag-asawa, ganun mga kapatid. Amen? Kaya pagka ang tao umiibig sa Diyos, mga kapatid ko, isa na lang ang kanyang kinikilingan, tinitingnan, kundi yung kanyang asawa. Both yun, babae, protektahan niya, lalaki, protektahan niya ang kanyang relasyon. Kaya nga mga kapatid, yung iba pag nag-abroad, pagka yung naiwan dito yung babae, dapat yung babae, protektahan niya talaga yung relasyon niya sa Diyos. Dahil mga kapatid, mayroong kaaway na pumapasok. Pagka ang lalaki nag-abroad, protektahan din niya ang kanyang sarili doon sa abroad. Kasi mayroong kaaway na pumapasok. Amen. Ang demonyo ron, mayroon ding Arabong demonyo. Amen. May Taiwanese na demonyo. Amen. Ha? Kung pupunta ka ng Hapon, ay Japan, mayroon ding demonyo Hapon. Yeah. Oh. Pupunta ka mga kapatid ko sa Canada, ang mas lalo may English na demonyo. Hello? Yes. Totoo yun. Para manira, ang linaw-linaw ng sinabi, the thief cometh but for to steal and to destroy. Amen. Yun yung plano ng kaaway, mga kapatid. Kaya nga anong gagawin ng church? Kailangan talaga paigtingin yung pagmamahal sa Diyos para maprotektahan niya ang kanyang relasyon sa Diyos para hindi makapasok yung bakod, mga kapatid, upang ang kaaway hindi makapasok sa loob ng pamilya. Amen. Everybody say amen. Amen. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Kaya nga ako, pag nagpayo, mahal mo, o go. Ganun lang. Ganun lang kasimple ako magpayo. Mahal mo, o laban. Pag hindi na naman, o atras ka, wala na. Totoo yun. The greatest is love. Amen. Amen. Pinoprotektahan. Okay, pupunta tayo sa church. Paano natin pinoprotektahan ang relasyon ng bawat isa? Love. Amen. Amen. Ang pag-ibig, mga kapatid ko, hindi palalo. Ang pag-ibig hindi nagmamataas. Kaya pagka umiiral ang pag-ibig sa loob ng church, walang mataas, lahat mababa. Bakit? Yan ang totoong pag-ibig ng Diyos. Lahat nagpapakumbaba, lahat mababa sa harapan ng Diyos, walang nagmamalaki. Because the greatest is love. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Yan yung totoo. Hallelujah. Pagdating sa church, kaya pagka umiiral ang pag-ibig, mga kapatid, lahat pinoprotektahan natin. Bawat isa pinoprotektahan natin. Ayaw natin na mayroong nalulungkot, tayo tumatawa. Hindi. Dapat lahat tayo tumawa. Kung lahat tayo iiyak, lahat tayo iiyak. Kung lahat tayo tatawa, tawa tayong lahat. Amen. Hindi yung tatawa ka, may umiiyak, tinatawanan mo yung umiiyak. Hallelujah. Parang pinagtatawan mo, hindi tama yun. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pinoproteksyonan mo ang relasyon mo, ang bawat isang relasyon, ang bawat magkakapatiran dahil yun ang gustong papangyarihin ng Diyos. Kaya nga, protected tayo. Amen. Amen. Amen.
Amen ba? Amen. O, palampakan natin si Lord. Kapatid ikaw, hindi hinahayaang masaktan ng iba. Di ba? Wala na